your beloved Boss Mike Cervera. Na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang apat na articles of impeachment laban sa kanya, kung saan hiniling ng kanyang mga abogado na ibasura ang kaso dahil umano sa kakulangan ng ebidensya at kabiguang matugunan ang requirements ng konstitusyon. Iginitang kampo ni Duterte na ang kanyang mga pahayag laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag at hindi may tuturing na tunay na banta dahil wala umanong ebidensya na kumuha siya ng assassin. Nako, labo talaga. Oh. Alam nyo, ginagawa na lang kayong tanga talaga, no? Yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, no? Mga utu-utu daw kasi kayo. Kaya kahit anong sabihin niya, maniniwala kayo. Oh, naniniwala ba kayo? Na wala talagang mali doon sa ginawa niya. Eh bakit sa media nagpapaliwanag? Hayaan nating makaabot sa impeachment trial. Hindi ho yung ipapabasura na, di ba? Nagpapakita kasi yan, Gonzalo Verano, Ernie Palma, Joyce Beans, Reza Plaza, na para bang kinakatakot mo talaga. Di ba? Baka gustong ipatigil ang impeachment kasi ang gusto niya, hatulan na agad siya. Kitang-kita naman na may kasalanan, ano? Ewan ko, mga kababayan, ako sa akin, dalhin natin doon sa impeachment trial court sa Senado. Hayaan natin na aralin, hayaan natin na magpakita ng ebidensya at magpakita ng depensa doon si Sara Duterte, 'di ba? Sin tsaka pitil. Ngayon mga kababayan ko, basic lang naman yan. Hindi naman kailangan na palalimin pa. Siyempre, yung mga bobo, yung mga didis, hindi nila naunawaan kung ano yung impeachment, di ba? Hindi nila alam yan, mga kababayan. Mga bobo nga eh. Di ba? Batang pasaway. So, hindi nila alam kung may kasalanan ba talaga si Sara o walang kasalanan. Dahil sinabi sa kanila ng mga aliporis ni Sara na walang kasalanan, paniniwalaan na nila, wala kasalanan. Sabi nung aliporis ni Sara, walang kasalanan eh. 'Di ba? Pero kung gagamitin mo yung sentido común mo, bakit hindi natin tukuyin sa gaganapin na impeachment trial 'yan kung walang kasalanan o meron. 'Di ba? Ay Chang. Nasaan na si Arnold Lopez? Wala pa. Ay! Magkasunod lang. Hayaan natin doon sa impeachment trial maganap ng mabusising maigi, makita ng taong bayan, naka-televise naman yan, live naman yan, marami na mga magbabalita sa mainstream media, bahala na kayong umunawa pagdating doon. Di ba? Ang problema, ayaw nyong alamin. Paano nga mahihina ulo ng mga DDS? Ang tatangan ng mga yan ayaw ng katotohanan. Ang gusto lang dikta ng mga Duterte, ito yung dapat yung paniwalaan. Tapos hindi na sila mag-iisip ng kanilang sarili. Basta lang kung ano yung dikta ni Digong, dikta ng mga Duterte, tapos yun na yun. Yun na yung paniniwalaan ng mga bobo tanga. 'Di ba? Maria Perez, Marcita Austria. Lisa Quito, Arnold Lopez. Yun, Mark Win Cabos. Shout out! Tuloy. Itinanggi rin ng depensa ang aligasyon ng mali paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds at sinabing hindi pa pinal ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit at walang patunay na napunta sa personal na kapakinabangan ng Vice Presidente ang pondo. Pinabulaan. Grabe, no? Kahit na nga meron ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, sarado pa rin talaga ang isip ng mga naniniwala sa mga Duterte. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit na makita nila yung mga asawa nila na binebengbang ng iba, okay lang basta magpakilalang
DDS, yung kabingbangan ng asawa nila. Ganong katangay ang mga yan. Precious D, Norman Marquez, wala. Wala, kayo, mga kababayan, tanong ko. Tanong ko, late na ako. Oo, late ka na talaga. Lolita Abellanosa, Jerry Asuncion, oo. Sino pa mga bago dyan? Bobby, oo, shout out. Parang, sabi nga rito, parang Diyos si Sarah kung ano ang gusto niya, iyon ang masusunod. Buang talaga tulad ng kanyang mga kulto. Diba, no? My Pet Habits, Winter Han. Nandyan na, Pay Mura. Sino pa? Doris Usame Sanchez. Ai Chang. Ayan na, shout out sa inyong lahat. Ayan na. Late na naman ako. Hindi naman. Kakaumpisa lang. Mac Kiliti. Shout out. Ngayon. Sige, tuloy. Nandin ng depensa ang aligasyon ng panunuhol sa Department of Education at sinabing walang testigo o ebidensya na nagpapatunay na si Duterte ang nag-utos o nagbigay ng pera. Alam nyo, kahit na anong ngal-ngal ninyo, Boboy 2.0, kahit anong ngal-ngal ng kampo ni Sara, kahit anong ngal-ngal, di ba? Naitas, Serex, Sarsex Martinez. Wala. Patunayan nyo yan doon sa impeachment court sa Senado. Huwag nyo nang ipilit na ipabasura agad-agad nang hindi nakikita ng taong bayan yung ipapakita, kasi hindi naman natin nakikita Hindi pa ho na ipapaliwanag, hindi pa na ipapakita yung pong totoo na mga ebidensya labang kay Sara. Bagkus, ang nakikita lang natin, yung mga sinasabing mga kahon galing sa BIR, hindi nga ho nabuksan, di ba? Jorlan Briones, di ba? Ngayon, so anong gagawin natin dito? Abangan natin sa impeachment trial. Kaya nga ho mga kababayan, dapat hindi nagdadaldal itong kampo ni Sara para ho hindi mapangunahan yung pong iba sa magiging desisyon. Oo. Kasi ang nangyayari talagang itong kampo ng mga Duterte, tingnan nyo, walang pagkakaiba. Mike Defensor, Alan Peter Cayetano, Sara Duterte. Ginagawang korte ang social media Di po ba mga kababayan? Tama bang gawin mong tama bang gawin mong korte ang social media? Kundi ba naman mga tatanga-tanga talaga? Wala mga kababayan Ayaw nilang makarating sa Senado, sa impeachment court. Na malaman natin ang katotohanan. Gustong itago ng kampo ni Sara Duterte ang kanyang putang inang kawalangyaan. Di ba, mga kababayan? Ganun yun. Pinipigilan nilang malaman natin ang katotohanan Lovers Moon, Yaan, kaya nga sabi ni Ping Lacson, nagbabalaho. Oo. Nagbabala si Ping Lacson, mga kababayan, Samuel Ignacio, pasok! Pre-trial conference, binubuo na ang pre-trial order para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Ping Lacson, hihinay-hinay ang prosekusyon at depensa sa pagkukomento tungkol sa kaso laban sa bise. Kita nyo mga kababayan ko? Maghinay-hinay kayo, mga kampo ni Sara, daldal kayo ng daldal sa social media. Di ba? Dapat antayin na lang natin na makarating, ilang tulog na lang naman Ano bang kinatatakot ninyo? Tatakot kayo malaman ng taong bayan ng katotohanan, Ayan, Si Ping Lacson na mismo ang nagsabi, maghinay-hinay kayo. Di ba? Kasi nga mga kababayan, kailangan naman talaga na dapat hindi na nga sila kumikibo Di ba? Dapat nga, kahit pa yung prosecution at yung defense team ni Sara Duterte, dapat wag nang kumibo Di ba, Rebecca Javier? Kaso hindi. Ayaw nilang magpaawat. Laging nagpapagalingan itong lalo ng kampo ni Sara Duterte.
na inaabsuelto na nila kahit na hindi pa natin nakikita at naririnig yung sinasabi, ano? Mga kababayan, ano? Kailangan natin yun. Na malaman talaga ang katotohanan, eh. Di ba? Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kagabi, tinapos na ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin na markahan na ang mga dokumento ng prosekusyon at defense panels na pwedeng gamiting ebidensya sa mismong paglilitis ng bise. Ayon sa Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug, sinisimula na nila ang pagbuo ng pre-trial order. May nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pre-trial order on Monday. So the staff will be working through the weekend para ilabas namin yung pre-trial order sa Lunes. Sabi ni Bantug, may 3 araw o hanggang July 2 ang prosekusyon at depensa na magkomento sa mabubuong pre-trial order. Wala din naman daw inaasahang malaking pagbabago rin. Sabi, magkomento in writing, sa sulat. Magpalitan. Diyan po sa pre-trial. Kaso ang ginagawa nila, nagkukomento sa social media. Tama ba yun? Mga kababayan, hindi ho tama yun. Ang tama, newsing. Ela lady, doon na lang, ubusin nyo yung energy nyo sa impeachment trial. Doon nyo, yung mga sinasabi nyong lahat, ubusin nyo ron. Ganon, di ba? Sabi rito ni Lisa Quito, sinungaling kasi ang 18 Malita Boys. Pati ang handler na si Defensor. Kaya walang kredibilidad. Nako, yari talaga. Ito kahit magkomento na ang magkabilang kampo. Lalamanin ng pre-trial order ang napagkasunduan sa pre-trial conference. Base yan sa ipinresentang mga ebidensya, testigo, schedule at petsa ng paglilitis. Sa ngayon, nananatili raw na sa July 6 magsisimula ang impeachment trial. Bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27, Lunes hanggang Miyerkules ang trial day simula alas 2 ng hapon. Ilalaan ang araw ng Huwebes para sa motion day o paghahain ng mga motion. Pero pagkatapos ng SONA, kung kailan magbabalik sesyon na ang Senado, tuwing Martes hanggang Huwebes na ang impeachment trial, Nako! oras. Nako! Kung ganyan kasi... Sabi rito, dali lang talaga? May death threat. Nako. Dinikit sa mismo garahe. Ipabaril ako July 3. Hala ka. Pinacheck ko lahat sa ako, lagot. Di ba mga kababayan? Ngayon, sige tuloy natin. Testigo, schedule at petsa ng paglilitis. Sa ngayon, nananatili raw na sa July 6 magsisimula ang impeachment trial. Bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27, Lunes hanggang Miyerkules ang trial day simula alas 2 ng hapon. Ilalaan ang araw ng Huwebes para sa motion day o paghahain ng mga motion. Pero pagkatapos ng SONA, kung kailan magbabalik sesyon na ang Senado, tuwing Martes hanggang Huwebes na ang impeachment trial, parehong oras. Nako, mga kababayan, ayan na. Magkakaalamanan na talaga, no? Kung ganyan kasiksik ang schedule sa plenary session, ano ang mangyayari sa committee hearings? Kailangan lang talaga pagkasahin yung mga oras na nalalabi para makapag-committee hearing at makapag-session din. But kung masusunod naman na Tuesday, Wednesday, Thursday after SONA, then merong time naman na gawin yun ng Lunes. Si Senate President Win Gatchalian ang inaasahang magbubukas ng impeachment court. Dapat lang, di ba? Roel San Pedro. Dapat lang. Matic like. Ayun, Oras na mag-convene ng korte, doon pa lang mag-desisyon mismo kung maghahalal pa ba ng ibang senator judge para maging presiding officer o ang leader na ng Senado ang mangunguna sa paglilitis. Samantala, iginiit ng senator judge si Senator Ping Lacson na bago pa raw maganap ang impeachment trial, ay may nagaganap na umunong paglilitis mula sa tinatawag niyang hukuman ng public opinion. Ayan ang problema. Hukuman ng public opinion. Nililitis nila sa social media. Hindi naman kasi dapat ganyan eh. Ang nangyayari tuloy, nakikisawsaw yung mga bobo. Akala mo naman talaga matatalino yung mga didis. Sila nga yung pinakamababa ang utak eh.
kayong mga DDS, kayo yung mga utak nyo nasa pinakaibaba, laylayan. Sabi na nga sa pag-aaral yan ang mga naniniwala daw kay Sara, dominante yung mga pinakabobo at tanga. Napakababa. Di ba? Kaya nga, puta kayo na, yung social media na lang ang naniniwala sa kanila Yung mga makina, ayon sa pag-aaral yan, may datos yan, na ang mga naniniwala kay Sara Duterte, dominante yung mga bobo at tanga. Ganon. Diba nakakahiya yun? Sige tuloy. Kaya panawagan niya sa impeachment court, payuhan ang prosekusyon at defense panel na umiwas na muna sa pagkukomento sa merit ng kaso. Kailangan daw kasing mapanatili ang integridad ng totoong paglilitis sa bise. Correct. Yan yung sinasabi ko. Nahayaan natin na makarating sa impeachment trial sa Senado. At makita natin, mga kababayan, kung ano ba talaga totoo. Kahit man anong maging hatol, maging guilty, o maging, mapawalang sala, not guilty or guilty, mga kababayan, ang mahalaga, nakita natin yung mga ebidensya. At tayo na rin ang siyang magpapasya. At, di ba, may mga utak naman tayo, hindi naman katulad ng mga DDS. Pag sinabing ganun lang, yun lang yung paniniwalaan nila. Pag sinabi nilang ng kampo ni Sara na matalino si Sara, paniniwalaan nila. Kahit sobrang tanga at bobo. Diba? Malaki lang ang muka, malaki lang ang ulo, pero maliit ang utak. Diba? Pero paglilinaw ng senador, wala namang masamang talakayin ang proseso ng impeachment na mas magpapaliwanag sa kaalaman ng publiko. Pangamba niya lang daw na baka maapektuhan ang tunay na bigat ng kaso. Yan. Tama. Ewan ko, sinasadya ng kampo ni Sara Duterte, back up Xiaomi. Sinasadya Bergie Berhel de Dios. Sinasadya ng kampo ni Sara na talagang manggulo. Totoo yan. Ganun din naman yan Sila Cayetano, di ba? Pagulo-gulo, pasali-sali Di ba? Philip Richard Viñas. Bakit hindi na lang hintayin? Hintayin kung ano yung mangyayari. Hintayin kung ano yung ilalabas na depensa ni Sara Duterte. Hintayin yung ipapakitang ebidensya nila Luistro, prosecution. Ganon. Nakakagulo talaga sila Paulit-ulit na sinasabi Di ba? Wala naman na silang magagawa dahil tuloy na yan. Tubo ng pre-trial order para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Lalaman niya na napagkasundo ang witnesses, mga ebidensya at maging ang schedule na paglilitis. Base sa utos ni Senate President Vin Gatchalian, dapat mailabas ang pre-trial order sa darating na Lunes. Bibigyan ng 3 araw ang prosekusyon at defense team na kwento sa pre-trial order. Huwebes sa susunod na linggo ang deadline po niyan. Magkukwentuhan pero hindi naman tinatalakay kung ano po talaga yung katotohanan, di ba? Saan ba natin malalaman talaga ang katotohanan pag nakarating na po sa Senado, sa impeachment trial court, mga kababayan? Di ba? Umaasa naman ang clerk of court na walang masyadong magbabago sa pre-trial order sakaling magsumite na ng komento ang dalawang panig. Dato mo pahayag ng clerk of court na si Atty. Renato Bantu. So the staff will be working through the weekend para mailabas namin yung pre-trial order sa Lunes. So kaya naman matapos lahat before July 6, no? Kung kaya, di tuloy na. Tuloy ang impeachment trial ni Sara. Ang problema si Sara Duterte humihirit pa Nakakailang hirit na po. 3 beses na humihirit. Kung kailang malapit na na mag-umpisa ang impeachment trial, doon pa. Doon pa talaga. Humihingi, na ibasura yung kanyang impeachment. Di ba? Crisologo Cabrera. We will issue a corrected pre-trial order. In case meron kaming
in case magkaroon kami ng inaccuracy in reference to particular items during the pre-trial, then hindi naman siya ganun kahirap. Oh, 'di ba? Wala naman palang hirap eh. Sabi na ni LAD, budol na budol ang pag-iisip ng mga didilis. Kaya kung ano ang nadidinig nila sa mga sinasabi ni BP Sara, paniwalang-paniwala sila. 'Di ba? Tama eh. Si LAD, Sidi Guzman, Lucy Asibuque, Sharidel Carriaso, Acarasco. Ay, nako, mga kababayan, totoo yan. Budol na budol. Senate President Win Gatchalian naman ang magko-convene ng impeachment court. Doon na raw nila pagdedesisyonan kung maghahalal ba sila ng ibang senator judge bilang presiding officer. Magugulit ang kinukonsidera ng Senado na itoka kay Senator Chis Escudero ang pagpepreside Oy, si Chris Ulo yun sa impeachment trial. Samantala, binanatan ng prosekusyon ang pagtutol ng defense team na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Dito pa nga lang mga kababayan, di ba, natalakay na natin to, Gina G. Di ba? Analisa Uso. Takot yung kampo ni Sara at DDS dahil sobrang lakas ng ebidensya. True. Ngayon, mga kababayan ko, dito pa lang, ako'y nagtataka, bakit tinututulan nila ito na gawing ebidensya. Ito hong galing ho ng BIR. Bakit ho ba ninyo tinututulan? Sabi, ang magdidesisyon na lang daw dyan ay yung pong mga magiging hurado sa sa gagawing impeachment trial ni Sara, mga kababayan. Doon na lang siguro dapat mag-ingay tayo dyan, na dapat talaga maipakita ng buong buo ang nilalaman ng kinatatakutan. Takot na takot? Oo. Ang mga kampo ni Sara Duterte dito. Abay, siguro ito yung multo ni Sara, na kapag nakita ni Sara Duterte ang laman ng box na galing ng BIR, baka tumalon hanggang doon po, aakyat ng hindi lang 5th floor. 13th floor. Sa 13th floor, mga kababayan, tumalon yan si Sara Duterte. Magpatiwakal yan. Nako, Diyos ko po, mga kababayan, wag naman sana, Sara. Gabayan ka. Kahit pa ganyan ka. Alam namin na may sakit kang kabaliwan. Nag-aalala pa rin kami sa iyo. Nauunawaan ka namin, pinipilit ka lang ng kampo mo kasi wala namang ibang maitatakbo. Na iba, wala Mga kababayan, sino ba may tatakbo nila? Pare-parehas mga bobo. Hindi naman pwedeng si Baste. Tignan nyo naman yung itsura. Kahit yung mga bata, tanungin nyo, gusto mo bang maging presidente ito? Ganito kadungis. Sasabihin nila, ganyan po ba ang gusto nyong maging halimbawa sa aming mga bata? Ganon no? Ganon ang sinasabi ng mga bata di ba mga kababayan ko? Kaya alam nyo mga kababayan, pagbigyan naman natin yung mga bata sa kahilingan nila. Ang kahilingan nila maghalal tayo ng isang pinuno, isang leader na magbibenepisyo ay yung mga kabataan. Ganon. Diba? Hindi ho yung kung sino-sino na lang, basta ang hinahalal ninyo porke sikat, porke nauto kayo, porke bago sa pandinig ninyo, porke nagmumura, ay sige lang kayo ng sige. Wala. Pagka ganun mga kababayan, ang magiging panuntunan natin sa pagpili ng leader ng bansa, wala mga kababayan. Ang mangyayari niyan paulit-ulit lang, Wala na hong magbabago.
ulit-ulit na magnanakaw, ulit-ulit na mambubudol, ulit-ulit yung pong maiyahalal. Yan, katulad ng mga Duterte. Wala na hong pagbabago. Kawawa ang bayang ito, mga kababayan. Kawawa ang mga kabataan. Oh, eto na. Oh. Tanong ng prosecutors, ano raw ba ang kinakatakot ng kampo ni VP Sara sa BIR box? Pakinggan natin ang sinabi ng isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Yan na nga eh. Ayun din ang tanong namin eh. Ano bang kinatatakot mo, Sara, dyan? Ano bang meron talaga yan sa loob niyan? Kasi takot na takot to eh. Takot na takot yung idol ng mga bobot tangang mga DDS eh. Hindi po sisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Takutan nila tong box kasi nga, correct. mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory. Nakaw, Diyos ko! Hindi lang daw smoking gun. Mukhang arsenal daw ng armory. Hala ka! Mukhang ito rarat-rat. Tara Bruce. Mukhang ito daw ay Chang. Ang rarat-rat. Lisa Quito. Rarat-rat. Kay Sara Duterte, grabe yun Grabe si Congressman Adjong. Dimple Smirnov. Na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. Yan. Nanindigan naman ang defense team ni VP Sara na tanging Senate Impeachment Court lamang ang makakapagpasya hinggil sa BIR box. Matatanda hindi minarkahan bilang ebidensya ang selyadong kahon nang matapos kahapon ng pre-trial conference. Dagdag pa ng depensa, wala pa silang formal na komento sa hiling ng prosekusyon na buksan ng selyadong box. Narapat lamang daw na bigyan muna sila ng pagkakataon para bumuo ng anumang konklusyon sa publiko. Yan na nga, Anjus. Ano sabi rito? Sabi dito, Manong, mag-ingat ka. Sana may bagong pasok. Date na, data nga. Grabe grabe. Sige. Kausapin naman ng testigo, muling ipinunto ng prosekusyon na mahalagang maisama sa kanilang testigo ang controversial na si Mary Grace Piatos. Ayan na nga mga kababayan eh. Ito yung controversial na pangalang Mary Grace Piatos na tinatanong kay Sara mula noon, nakarang taon pa, abay hanggang ngayon hindi pa rin mapapaliwanag. Ngayon, pag natuloy yung impeachment trial, edi malalaman na natin, Gemma Garais, kung sino ito, Josie Tango. Sino ang Mary Grace Piatos na ito? Ito ba ay nasa katauhan lang din ba ni Sara Duterte? Ito ba'y totoong tao? Dahil sinasabi ng kampo ni Sara, mayroon daw silang ilalabas na nagngangalang Mary Grace Piatos. Di ba kayo excited dyan? Ako excited po dyan. Sino kaya yun? Kabilang siya sa mga nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Base yan sa pagdinig noon ng Kamara. Pakinggan natin ang sinabi dyan ni House Prosecutor Joel Chua. Well, ang isa sa teorya namin, ito ay bogus, na wala naman talaga Mary Grace Piatos. Ayan, mga kababayan, bogus daw dyan eh. Wala naman talaga, kayo ba'y naniniwalang may Mary Grace Piatos? Walang birth certificate. Walang nakarecord sa PSA. Walang nakarecord sa death. Walang kumpil. Sabi ni Nolasco Gomez, clone yan. Walang, walang baptismal certificate. Wala lahat. Wala, mga kababayan eh. Walang NBI record. Walang police record. Wala, mga kababayan eh. Di ba? Ano yan? Sino yan? Di ba? Kasi si palusot yan ni Sara eh. Syempre confidential yan eh. Kung sino yan si Mary Grace Piatos. Tapos, ang matindi pa, yung pong isa po ito sa tumanggap ng napakalaking kwarta. Paulit-ulit po, si Mary Grace Piatos, kung inyong maalala,
na tumanggap ng malalaking kwarta galing po sa pondo ng OBP, Office of the Vice President, at nung panahon po ni Sara Duterte na DepEd Secretary diyan po sa Department of Education. Ang dami hong pera ang tinanggap. Kung sino ka man, magpakilala ka na. Sabi ni GC, boss, hindi raw na-register kasi katutubo daw. Meron daw pero tribal. Talagang para-paraan no? Ano naman ang kalaman nun? Di ba? Kung alam niyo yun, mga kababayan, talagang ipipilit ni Sara, gagawan ng paraan. So pag wala talagang lumabas na may Regis Piatos, sabihin, tama yung aming teorya. Pag may lumabas naman, kaya na sinasabi nila na ito'y ginamit lamang na nickname, alias, bibigyan kami ng pagkakataon para siya naman ay tanongin. Yan, cross-examination. Ganon, di ba? Dapat lang. Kung meron talaga, mabuti naman. Pero, mga kababayan, kailangan i-cross-examine. Hindi ho po pwede nahahayaan lang. Di ba? Na okay, sige, magsalita na yan. Okay na yan. May Mary Grace Piatos na okay na. Hindi pwedeng ganun, Ani. Walang pwede. Alangan naman na hindi man lang i-cross itanungin. Na kung totoong ikaw si Mary Grace Piatos, kailan ka nakatanggap ng pera? Magkano natanggap mo? Diyan ho, magkakabuhol-buhol na ho yan Di po ba? Magkakabuhol-buhol ho yan. Aso at pusa nga, may record Kaya nga, may record sa bet. Our beloved Boss Mike, Boss